Yo, what's up? Welcome back nga pala sa ating video reaction at makakasama ulit natin ang undefeated na Pemsi sa Undefeated ang puta. sa Pandakan. Walang iba kundi si Aubrey Roses. Pwede ba lagyan ng background music yan, tas slow mo video? Ano, mamontage pa kita? Oo. Para ako nag-montage ng eggnog niyan. Ba't ganyan din nasasagap yata ng mic? Yo, check! Ayun, no. Yo, Kailangan what's pala up? malakas yung boses, no? Pero ayun nga! Tangina ng miskito. Nilakasan, no? Taka na, hindi ka naglalabas ngayon. Ano Hindi bang na nangyari ako sa Facebook mo? naglalaba. Di actually kasi may mga pinagkakabisihan akong mga bagay-bagay kagaya ng sinabi nyo kasi ako hindi ako nag-aaral. Di nag-aaral ako ng malupit. Diba? At ngayon, di man akalain pero magta-third year, magsa-second year na ako. Lapit na, konti na lang. Graduate na ako, di ba? Siguro pag nagsalita na lang tayo, medyo lapit tayo sa mic. Na ano ba? Parang hindi nasasagap ng mic ang putya. Yo, 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 yo. Tignan mo kaya. Kaya nga, salita ka. Yo, what's up? Yan, pwede na yan. Pero pag mahina, hindi pumapasok sa mic ko. Kasi yung mic ko kasi laging parang sa gitna lang lagi eh. Pero parang nahagip naman ata siya. Naririnig-rinig din, no? Tama ba ako? Siguro. Hindi ko alam eh. So yun, diyan natin to papatagalin. Gusto ko lang sabihin sa inyo na nag-comeback ng idol natin sa Apex. Yes. Sa Battle Rap. At ang kalaban niya dito si Husky. At ginanap to sa Barangay Astig. Mighty. pinasastig Ay, ng Mighty. Yun. Simulan na natin to. Huwag na natin interviewin si Aubrey. Tama yun mo. Wala namang dating yan. Pero syempre pala, shoutout nga pala sa Hypebeat, Black Manila, Yan. Real Jokes, Etibak Barbers, Captain Ads, King's Crown, sa Tatay Gang Clothing. Maraming salamat kay Berts, kay Kots. At syempre sa ano ba to? Streetwear. Streetwear Manila, sa binigay sa akin na hoodie. Thank you very much. At si Aubrey yata, kung may isa-shoutout ka. Ako, isa-shoutout ko lang yung mga nanay, tatay at classmates ko at happy Father's Day pala sa lahat ng mga nagpakatatay sa buong internet of the people of the wow. Happy Father's Day sa lahat. Yes, happy Father's Day, bro. Ayun, interview mo naman ako. Wala bang mga tanong-tanong Ano yan? pa ba itatanong ko sa'yo? Kamusta kayo ni magme-mention pa? Ay! Why? Hindi, syempre, oy, alam mo, magbe-birthday na ako, di ba? Dapat, tanong mo ako kung ano. Yun, o nga, no? Magbe-birthday ka na pala, Bri. Yes, birthday ko na sa 24. Huwag na natin pag-usapan yan, magastos yan. Magastos. Simulan na natin to. Okay. Husky ang mauna. Yeah. Yo! Husky versus Apex. Totoo ba yung ginto ni Husky? Kaya nga, grabe yung... Yan, sasabihin ko sa'yo. Tsaka para siyang tawag dito yung parang... Parang siyang nakakailang suotin. Sobrang kapal, no? Sa sobrang kapal niya. Pero tingin ko totoo yan kasi di naman siguro para magsuot ng peking ganyan si Husky. Hindi kasi kung peki yan, susuotin mo pa ba? Yun nga yung point eh. Ba't ka naman magsusuot ng peking ganyan, di ba? Tapos tangay na napakakapal pa. Yung yung labang ko kay Chula. Chula, talagang ang daming ginto. O talaga? Wow, tangay na Nagtitripan sensada ko. yung tropa ko ah. Nagtitripan ko. Pag nag-uuntugan yung ginto yan, tunog plastic eh. Totoo, may mga ginto pala si Chula nun. Doon, siya nun. Talagang pak na pak yung pormaano Chula. Parang Chicks na chicks! cowgirl. Yung mga yung mga mafia boss yung atake, no? Oo, parang kabit ng mafia, mga ganun. yung mga sa AI, yung mga pinagpalit yung baby ng bata pa, ha? Hindi, iniisip ko na kung ginto ba talaga yan? O silver ba yan? Para siyang silver, no? Oo. Hindi, tsaka ang laki kasi kapansin-pansin. Tsaka Diba? feel ko totoo rin yan, no? Kasi parang, ba't ka naman Hindi naman magsusuot? malabong ma-afford ni Husky yan. Eh, 4 na sasakyan yan eh. Tapos may farm pa siya, di ba? May farm May siya. farm bill pa siya. Susukat na nanaing mangyayari na naman. Paano ka pumunta dito? Nakaban? Alam ko! Binatang kagad eh. Naman babati ko si Nero sa akin. Ano yan?
Sa flip top ka nasira sa mic mo ayusin. Gusto mo sana magkaya lang para pag-uwi sarap ng tulog. Kaso alaban mo naman sa pagsabawi at pagturog. Sige, buksan mo lang yung issue. Kung hindi ka matapos, pakibigyan na lang ng tissue kasi hindi yan tatapos. Palakpakan ang pagbabalik ni Papa sa Apex kung saan siya unang nakilala. Kapit sa patalim, hahawak ng espada. Laban sa pilyo na malibog at mababa yung kartada. Na merong 5 kilot, 8 pulgada yung kargada. Nawala na ako sa liga. Kasi alam mo ba yung bakit? Tandaan niyo ba yung dati na kinukuhanan niya ng budget? Kabago ng masyado kaya sumibat na parang rocket. Kasi napasa niya sa langit lupa na may boys lundong sa bracket. Oo nga, no? Hindi boslot. Tantado. Tandado. Pero seryoso. Tinalo mo ko dati, oh. Anong nangyari sa basihan mo ng mahusay? Sa entablado yung natalo pero mas panalo na sa buhay. 4% pa rin, naka 4 wheels na ako. Kaya ko sa kasaan kahit bayang kumo. Kasi tignan mo naman Oo, ano? itsura. Naisip ko rin, no? Si Pex kasi parang, kung isipin mo, Parang wala pa siya napandar. stable na yung ano niya. Pero, hindi ko pa siya nakikitang naka-auto. Ayun nga, parang wala pa siya Oo, napandar. parang ano. Ayun lang. O baka Hindi naman kasi parang sobrang humble lang siya kasi Hindi Di naman natin, sa hindi ano, natin parang- masabi. Pero, o kasi si Pex parang sa mga, dami niya nang nag-hits, may mga hit song na siya. Tapos kung sa battle naman, marami rin siyang mga successful na battles. Tapos ano pa siya, may mga reels pa siya sa FB, di ba? Kasi yung mga, syempre, pag kumbaga parang siguro, doon ko lang yung na-realize yun character sa ano niya, niya. humble lang talaga. Hindi, syempre, kung ano ka, kung artist ka, syempre, yung ano mo, yung Unang destination pupunan mo. mo, ano dapat talagang, yung ano yung service 'Di ba? Dapat Kumbaga doon ka mong talaga no? mag-i-invest ka sa Mag-i-invest. service mo kasi sila Luns nga, 'di ba? May sasakyan, kumukuha pa ang driver, 'di ba? Isa rin yun sa parang kunyari Apex ka, dagdag ano mo rin yun Angas dating 'di ba? Parang doon naman siya Kasama, niyayabangan kumbaga, ni Husky. kailangan kasama mo siya sa package mo parang bilang artist, no? Oo, may mga ganun talaga. Kailangan hindi naman kasi hindi man siya totally basehan, pero parang needs mo yun Needs mo siya. Oo, isa sa mga needs mo yun Kasi ang hirap naman, Artist, tangina, isipin mo si Apex ka, tapos bababa ka sa movie. may mga artist nga kahit kahit nga nagmumotor lang Oo. Siyempre gusto nila yung hindi na sila nagbo-book, 'di ba? Yung pagka Tsaka di pa, less hassle din. Oo, Kasi hindi na minsan, nag-grab. ang hassle pagka Ayun naman yung pinapamukha ni Husky, 'di ba? Kasi yun yung meron siya. Oo, tayo naman parang minsan nakaka-pressure din maging artist, battle MC na Ayun nga, parang bilang as an artist kasi parang kailangan mo talagang mag-invest sa mga bagay na mapapakinabangan mo din. Lalo yung sasakyan na tinutukoy nga ni Husky. Kasi isipin mo parang ilang event ba nangyayari sa isang buwan? Madalas, di ba parang may 3, 5, ganyan. Parang basta mababa dyan yung 3, 2. minsan talaga. Minsan Dalawa, sasabay-sabay tatlo. talaga yan Tapos syempre, marami pa niyan. Mga gala-gala mo, di ba? Madalas, pag gusto mo pag-isa, gala ka kung san-san. Tsaka parang ang hassle kasi lalo pag may pangalan ka, tapos parang makikita ka nila na nasa jeep ano, ka. mga- Alam mo, mga na-experience ko yun. Na-experience ko yun. Kasi ako, di ba, syempre, nag-start pa lang ako. Tangina, pag may mga nakakasalubong nila ako sa jeep, makukulit ako yung post ko. Unari yung post ko about kay God, gano'n magsishare ako. So, makikita mo sa comment section, yung tsura ko, nakaganyan ako sa jeep po. Tapos nagsiselfone lang ako. Pinipicturean ka, no? Kulit niya, tignan. Pero syempre, kasama rin naman yun sa proseso. Pero naka-apex pa rin naman yun kung ayaw niya talaga ng kung may baka hindi siya marunong mag-drive. Or gagastos baka lang may siya sa mas driver. bagay, may mas mga kailangan Mas may pa siyang atupagin. tutukan, No? Kasi makikita mo naman sa mga vlog ni Basha, Mm. nasa magagandang Lugar naman sila. lugar naman sila. So yun, hindi naman siya big deal Mm. as a kung artist ka o sikat ka o hindi.
Minsan nga yung iba, hindi pa ganun kasikat, may auto na eh. Kahit nga sino lang diyan eh. Meron na eh. Hindi mo na mamaano sa tao 'yon. Pero yun nga yung sinisilip ni Husky kay Apex na butas, parang walang narating yung karera mo, nandiyan ka pa rin. Ako dito may ganito na. Pero hindi natin alam, di ba? Pwede rin kasing angle lang siya eh, no? Oo. Kasi tingnan mo naman itsura. Mukhang pabebe ng isoy. Tinulad ko kayo manggi. Kitang mas Pinoy, mas bungi ka. Pinagagana yung ganyang klaseng paandar. Puhunan yung itsura pero walang may bundar. May clothing yan na ABC. Kaso nalugi din naman. Mas mabenta pa yung basahan dun sa gasolinahan. Ialok mo kasi ng maayos. Baka di ka lang naririnig. Huwag mong sabihin na porma pangunas ng sahig. Revin Valenzuela, ngayon ay nasa kainta. Executive yung subdivision, nakikisilang lang pala. Hindi natin siman pag tinalaw, dapat meron kang bangka. Di ka basta makakapasok, protektado ng baha. Tapos binabanatang bago dati, kinakatok na ng bulldozer. Malaman ng ko, nililaktas na ng rescuer. Ganyang kape, kaya na loser. Estado na mga hirit niyan. Kaya dapat pupunto to. Kasi si Mark dapat nahilang lang. Parang nakakabitin yung round ng Husky. Hindi, parang Ilang minutes yun? Parang nakakabitin, no? hindi mo siya masabing sakto lang. Parang yung round 1 ni Husky, para sa akin parang walang sustansya. Kasi Apex Parang kalaban mo, nagpaano dalawang pa lang beses siya. na parang wala siyang Gigil. wala siyang gigil bumawi kay Pex. Kasi natalo na nga siya ng Apex. Parang ganun. O siguro, Liga ng Mighty, hindi niya siniseryoso, di ba? At saka parang isipin mo ba parang ikaw, as bumabattle ka sa flip top, gano'n, nasanay ka ng walang mic, parang mas okay bumatil ng walang mic, no? Ako nahirapan ako pag nasa big stage, pag may mic. Diba, pag may mic, parang mas mahirap. I mean, okay yung mic na ginagawa nila, kuya nila Pakundo, diba, yung gano'n-gano'n. Pero parang pag ganyang mic, parang nakakailang bumatil, kasi parang, di mo alam kung paano yung boses mo kasi syempre sobrang lakas niyan kasi malakas na yung boses mo, mas lalakas pa siya kasi may mic. Di kagaya parang hindi naman kasi siya tulad ng typical na battle league. Yung talagang mga legit na battle league. Siya kasi parang lang sa marketing lang ng yan eh. Kung ano yung magmumukhang astig yung yung okay maging kakaiba man lang, gagawin nila yon. Tsaka parang nabibigay din nila yung mga bagay na hindi na parang may mga ganyan naman may mga nagbabattle naman ng ganyan. Pero sanayan lang din talaga. So yun nga, okay din yung kay Husky para sa akin. Pero parang sa akin, kulang lang siya kasi parang ambitin. Parang ambitin lang ganun. Parang walang masyadong kung pupuntusan mo siya, parang walang sumapak ng ng husto eh. At saka parang yun nga, di ba, sinimulan niya nga ng una palang issue agad. Kumbaga parang mag-expect kasi tayo na, dire-diretso na yung suntok nga nung kasi yun nga, hindi niya nagamit kaagad yung issue. Na alam niyang sinundutan niya lang. Alam niyang yun yung gagawin ni Apex dyan. Sa battle na yan. Kasi, tawag dito, parang gagamitin ni Apex yan, makapagsalita ulit. Parang gano'n. Parang nag-advantage ba, no? Pero syempre parang nakalaban mo yung ikaw yung nakalaban ni Apex sa pagbabalik niya, parang ang sarap sa pakiramdam no na nakakagigil, di ba? Kaso hindi nga ganun yung pinakita ni Husky. Wala siyang Pero okay lang din. Wala siyang gigil na pinakita sa round na yon. Kaya, pakinggan natin yung kay Apex. Parang di nasasagap boses natin ng mic, no? Hindi, nasasagap. Lalapit ka lang ng konti. Enigma. Anong kagad, di ba? Akala mo siguro di ka mababawian ni Minimenso sa liga. Nag-costume ng pang-ispakol. Ang hilig mo talaga sa aircon, malantika. Tong teachers bibigyan mo ng lecture na may pressure masahista. Nagsama ka ba ng Dalmatian? Mukha kayo mga nakadroga. Sobrang sip-sip yung chili ni Annie para parang malangga ng bentosa.
ano siya rito, masahista reference, yung mape-pressure, masahista. Di ba, pag may yung diin, okay na po ba yung pressure? Kumbaga parang Okay, yung ganun. grip, di ba? yung Para pag pressure, nadidiinan oo. ba? Tapos ayun, Bintosa, yung chikinini, parang marka ng Bintosa. Kumbaga parang connected na sa ginawa nilang yung nakaraang Ah. laban nila kila Cripply, no? Mukha kayong mga bakla mga droga. Sobrang sip-sip yung chikinira ni Anita para marka ng Bentosa. Tinira niyo pa ako ni Danmi sa round 3. Sarap yung sipain malakali sa round 3. Paano maniniwala sa'yo eh ang dami mong video sa nasa mukha? Meron kang panty. Madalas na lang mawala ng boss si Ari tapos yung spokesperson pa. Isa yung bagay mag-therapist ka mo ang bangis sa sexy mo. Gago yung mukha mo mas malangis pa sa nagpapawis na FB mo. Dati ko na kasi itong si Level Zero. Kaya naging bitter siya. Para kay Enigma nagbaba ko ng ego. Ikaw binabago yung silver niya. Oo, yung tura, nasa kanyang bibig. Ako nakakabilib. Kaya niyang i-control si Ari kahit wala siyang liig. Wala talagang walang liig si Yaski, no? Parang pagkatapos... Pero pumayat-payat na siya ngayon. Hindi, yung build talaga ng katawan niya, ganun. Parang wala siya lagan sa leg, no? parang Kahit parang walang nagbawas leg. na siya ng, ano niya, weight niya. Wait lang. Hoy! Oy, wait lang. Ang corny! Tuloy natin. Nangaw-ngaw ka pa ng ngaw-ngaw. Mukha ka namang tanggang ilaw, saw-saw na pa ng saw-saw. Hindi ako kumatilit para magpasikat sa mga tao. Tinanggap ko ng laban kasi nakakagigil yung mukha mo. Tingnan nyo ang epic ng face. Kahit anong bihes para pa rin po tapete sa stage. Ang tanging pumapatol sa'yo, mga beking may AIDS. Amo yung vokalista ng Shackle na mag-welding yung shades. Yung mga ganyang mukha, kinakaya ng plastic surgery. Alam mo kung anong nararapat dyan? Black magic sorcery. Nasa liga ka pa rin kasi ikaw yung bet kung di ka binoto. Habang ako tinanggal kasi naging threat ako sa negosyo. Nagko-costume tapos yung concept sablay naman. Labas yung dede nakatangkay sa tiyan. Tapos ako pa yung nanginira ng liga ng lagay na yan. Anong inambag mo para angat ang lyricismo? Ako tinanggal kahit para sa kultura. Ikaw na natili para sa benepisyo. Magandang Fortunatex yun. Ganyan din ako nung pinaalis eh. Si Anita, paano unuto? Yung hentai kamin, pinakinuto yung hentai kamin, ako po. Yung kabaluyan nito sagad hanggang puto. Pero ikaw sa labas, bawal yung nakaubad. Tapos sa liga, pwede yung nakaupo. Tapos, anong sinasabi yung magtatrabaho sa flip at anib? Sabi nyo ng kakampi mong salvation. Bakit naman ako magtatrabaho doon? Hindi naman ako squatter tulad ni Sherman. Si Sherman pa iyak-iyak pa yung kanta ko ni review. Tapos, pinipilis ako bigla kasi hindi ako pumayag magpa-interview. Walang originality ang kakapal na mukha. Gaya-gaya na nga si Sherman, takinang ginaya mo pa. Kinopia mo yung homopia. Estilo mo sa kanyang hinubog. Para kanyang anak sa labas. Sa kalsada ng pinulot. Ngayon sumuli natin pagpapawasay para hanggang kayo nahimugot habang inuubod. Junior ka na tapos sa views. Na matagal ko ng tinupok. Pangalawang version ka ng pangalawa. Na tinambakan ko at pinurot. Ngayon parehas na talaga kayong dalawa. Dalawang beses na pinulog. Yun, tulad ng inaasahan natin, yung issue talaga yung magiging Parang ni ano Apex no, dun, parang ang sarap panoorin ni Apex kasi makikita mong galing sa puso talaga yung mga sinasabi Oh, marami niya. siyang hinanaing na hindi niya mailabas. Mailabas. Pero lahat may punto yung sinasabi niya. Hindi siya parang ano, sinabi niya lang parang ganun. Parang nagbibigay niya ng hostisya yung mga bagay na, yung mga katanungan natin ganun. Tapos parang ang makulit pa nun, yung mga, nasasagot niya yung mga pinagsasabi sa kanya, May, no? ang gaganda ng pinupunto niya, yung parang
natanggal siya para sa kultura. Tapos Ikaw, para sa benepisyo. ando doon ka, nanatili ka doon para sa benepisyo. Ang hirap lang niyang isipin, kasi yung benepisyo ng flip top hanggang ngayon, pinapakinabangan pa rin na Apex yun eh. Di ba hanggang ngayon? Kasi sa flip top siya nakilala. Di ba? Yung parang nanatili ka para sa benepisyo. Ikaw, Apex kasi kahit wala siya sa flip top, nagbe-benefits pa rin siya doon. Di ba? Tapos syempre ngayon, nilalaban niya yung ginawa niya para sa kultura. Parang ganun. Ganun yung pinapalabas niya. Pero, ano may pinaguhugutan din kasi yung ginawa niya na yun. Parang, hindi ko sa kinokontra sa Apex. Kumbaga, face the reality na lang. Na, kung hindi siya natalo kay Goryo talaga nun, siguro, walang gantong issue. Walang ganong issue. Kasi siguro hindi niya ina-expect talaga yon. Ang alam niya talaga, baka papasok siya ng finals, mga ganon. Yung Hindi, sa, ano na yan, isa buhay ba yan? Oo, yung sa isa buhay. Kasi, kung ginagawa, ayun nga, tulad ng sinabi ko, kung ginawa mo talaga yon para sa kultura, nung panahong nanalo ka, dapat, nareklamo mo na yon. Totoo. Hindi yung magre-reklamo ka, yung natalo Talo ka. ka na. Oo. Ganon yung inaano ko. Kasi parang kumbaga alam mo na pala dati, ba't di mo pa kinontra? Oo, 'di ba? Sa akin kasi kung ipipilit yun na para sa kultura yon, dapat hindi na nga umabot sa dalawang battle. Kung nasaksihan mo ng ganun, binara mo na. 'Di ba? Nung panahong nagpapanalo ka, dapat kasama na yun sa mga piyesa mo. Kung para talaga sa kultura yon. Yun naman, sa akin naman, hindi ko siya kinokontra. Parang pinapamukha ako sa kanya na siguro mali ka ng timing or hindi ko alam kung ginagamit mo lang yan na salita Parang para ano hindi ka magmukhang iyakin. Parang Alam mo yun? naging pa-victim pa yung atake. Oo, parang hindi mo lang matanggap yung pagkatalo pero i-blame mo sa Iba. pustahan, mga ganon, may sinisisi ka. Hindi ko siya para kontrahin eh. Parang gusto kong tignan mo to yung side na to. Kasi tama rin naman yung sinasabi ko eh. Kung concern mo yung para sa kultura, in good terms kayo ni Arik o hindi, sasabihin mo yun. 'Di ba? Ganun ayun yung ibig kong sabihin. Kung talagang para sa kultura yung ginagawa mo na yun, yung ginawa mo na yun, dapat, ginawa mo yun nung Dati pa. walang Walang rason na dahil natalo ka, 'di ba? Pwede mo namang sabihin yun eh. Kaso hindi eh. Hindi ko alam kung mali lang siya ng timing or may sinisisi lang siya. Dalawa lang naman yun eh. Ganun lang yung kakalabasan nun. Ako, kahit ano naman sabihin ko, kukontrahin lang din to ng mga fans na Apex. Hindi rin nila tatanggapin yung katotohanan na yun. No? Hindi nila tatanggapin yun. Pero, kailangan ko tong sabihin kasi tulad niyan, kung concern ka sa kultura, concerned din ako. Tsaka sa liga, di ba? Na syempre, yung mga paratang na yun, paratang yun. Hindi yun makatotohanan kung ipipilit mo ng ipipilit yung sinasabi mo. Di ba? Pero round 1, wala. Kain si Husky dun. Naganda ng mga ni Apex dun. Di nyo man lang sa tinadohan si Apex, no? Hindi, Kasi ang ganda pa naman ng last battle nila, di ba kahit pa paano, maganda yung battle nila nakaraan ni Shernan eh. Ayun nga eh, binanatan niya si Apex Ng issue agad. ng issue doon sa flip top. Tapos nung nasa harap mo na hindi mo man lang tinangkang lamunin ng buo. Parang Parang lang ganon. sumunto ka sabay tuwakbo ka din. Hindi, sumunto ka tapos papaganti ka lang din. 'Di ba? Parang wala yung intention niya dito eh. Pero tignan natin, malay mo bumawi siya sa round 2. Oh, sige, pakinggan natin. Diba ba? Pero round 1 Apex na 'yon. Apex. Malinaw. Tsaka malaki ang lamang. Round mo pa lang yan. Mainit na. Astig talaga. O, handa na ba kayo sa round 2? Handa na ba kayo sa round 2? Yes! Handa na! Ang daming sinasabi. Feeling naman ako yung matitinag. Alam mo dapat kong gawin? Sa presinto ka magpaliwanag. Pinakinggan ko yung aral. Ikaw lang yung tanga. Hindi naman marunong may pakakanta pa. Si Abra, Looney, Henry ang lupit.
Sobrang bilis ng banat mo, iniiwan mo yung beat. Tapos nag-show sila sa overseas. Sa Canada, nakawawaw. After ilang event, biglang kinancel sa Canada. Dahil sa'yo, hindi kinao. Lumabas pa yung iba. Kung sa elevator yung nangyari, malamang siksikan talaga. Tapos, focus na daw yung music. Tapos, focus na daw yung music. Huwag nang magpalak. Mga tula mo ang wag laglag ko nga mo pagtalak. Wag mo nga mo wagpalak. Kung walang halo ng pagkat, saka nung among nag-angat. Napakahirap buhatin. Parang taong nag-anak. Ito may bagay yung sapak. Hanggang lumamagulay ash gray. Ito may bagay yung sapak. Hanggang lumamagulay ash gray. Parang yung sinihipat tapos dip-dip mo pa yung ashtray. Dahang-dahang nauubos para bang pag-asa mo. Kitang-kita dahil alam mo may maaabo. Kasi sobrang wak nito ni Apex. Basta na mga galawan. Hindi siya pwedeng mawala sa liga ng basta wala-wala lang. Bago matulad sa mga MC na kinabilibigyan ng laban, gumawa na lang ng issue para kahit paano pag-usapan. Para di mawala sa lente, si Caliente nagpakapeste. Intelihente, nagpakaleche, naubusan na ng swerte. Sinugal ang karir mo, pero deep inside, ikaw yung talo. Kabaligtaran ng word na mighty kasi ungrateful ka na tao. Mas gusto mo ba yung ganon? Sobrang galing mo pang bihira. Magpapawawak para lang sa simpat siyang nakakasira. Kahit hindi mo malinano, halatadong desperado. Kahit hindi mo malinano, halatadong desperado, pagdasal mong di humaba para may interesado. Yung dating feeling gangsta na, wala nang masitigas. Pasabit-sabit na lang sa piyesta na parang bandiritas. Hindi ka makakaiwas, pero wala rin mo na yan. Dahil araw ka ngayon, suntok na lang sa buwan. Mas may Wait lang, ano, hindi ko gets yung kabaliktaran ng mighty kasi ungrateful ka. baka gusto niya lang sabihin. Baka almighty, o ano ba? Hindi kasi di ba may sinabi niya na Mighty? parang, oo, kabaliktaran ka ng mighty kasi ungrateful ka. Ano ba ang mighty? Di ba parang ano? May ano rin, may almighty. Mighty. Di ba? Parang ang almighty, di ba sa ano yun? Yung mighty parang definition siya ng ano eh. Ng lakas eh, parang ganun. Tapos ungrateful. Kaya nga eh, parang na ano nga. Ano kaya nun? Pero ayun nga, parang dito naman is ang... So yung mga, di ba, mighty Thor, mighty, mga ang ganun ganda eh. rin nung ano ni Husky. Kaso, Mighty man, mga ganun. ano tawag dito, yung pinupunto niya na parang dahil nawawala yung ingay, kailangan na gumawa ng issue para pag-usapan, no? Agree ka ba dun? Na parang ganun yung ginagawa ni Apex para mapansin siya ulit? Hindi eh. O parang hindi din, no? Di Hindi ka, kasi- so di ka agree? Hindi naman ganun si Apex eh. Hindi siya ganun eh. O kasi parang ang tagal niya naman nagpahinga, di ba? Kung gagawa ng issue para pag-usapan, hindi siya ganun. Tingin ko, Ako din, tingin ko hindi siya ganun. yung para gumawa ng issue. Ano lang siya, parang minsan may mga, parang sa dalas niya siguro mag-kim-kim, alam mo yun? Oo, parang madamdamin. Mm. Pero kasi feel ko ano eh, may karapatan din naman ni Apex yun kasi parang kahit sa yung mangyari, parang ang sakit naman nung nangyari sa kanya, di ba? Oo. Parang kahit pa paano. Hindi kasi sa akin kasi, kung gagawin mo isang bagay na yun, Dapat decision mo. dapat ihanda mo yung sarili mo sa posible mong kahinatnan, no? Kaya mo Kahit ako eh, panindigan, lahat di ng ba? pinaggagawa ko sa social media, pinanindigan ko yun ng ako eh. Hmm. Di ba, hinarap ko yun. Pagmamauwi mo. Oo, lahat yun, hinarap ko yun. Kahit sinabi pa ni Looney, tablahin ako ng lahat, hinarap ko lahat yun. Di ba? Ganun dapat, hindi yung parang may ano ka, may Parang pagtapos sisihin mo, ka, tapos oo, parang patapos mo gaslightin mo naman yan, sila, oo, parang ganun. parang kasi- babaliktarin mo pa, no? Oh,
aminado ko, kahit tama yung pinaglalaban ko, mali pa rin yung naging way ko Oo, ng tama. pangangatwiran. Ganun din naman siguro Apex. si Apex. Tama siya, pero mali lang yung ginawa Hindi, niyang siguro, way. hindi, para sa akin, ayun nga, mali nga yung timing na nung natalo ka, saka mo lang sinisiwalat yung mga yan. Yun lang yung inaano ko. Kaya lumalabas tuloy na parang naninira ka lang. Di ba? Tapos kung ginawa mo yung kay Ari, kung ano man yung maging kapalit nun, kung maputol man yung ugnayan ni Ari, tanggalin ka man niya sa liga, wala ka kasing magagawa nun. Di ba? Hindi mo alam kung kailan uhupa yung galit, pero kung ano naman, kung talagang nakikita mong wala na, hindi mo na para dapat sinisiksik yung sarili mo eh. Kasi di ba, nakakapasok pa nga siya sa flip top eh, di ba? Nakakanood pa siya. Ang daming chance na pwede mo siyang kausapin. Ang daming chance. Pero, alam mo yung guilt na nararamdaman din ni Pex. Napanood ko kasi yung nila ni Luns, parang sinabi niya doon na hindi kasi siya makakakuha ng timing kasi 'di ba pag may battle busy si boss. Na which is totoo rin naman na busy din talaga si boss kasi pagtas ng battle pahinga 'di ba meron siya sariling kwarto na pagod din siya doon siya magre-relax. Siguro parang nahiya lang siya na Ba't din niya i-approach mo na sa PM? Pwede din ganon, 'di ba? Kung gusto mo talaga kumbaga may paraan pwede pang kang iba. pumunta sa barracks, yung walang Ay, nakakaalam. sinabi niya rin yan, yung sa barracks naman, parang, nakalimutan ko sinabi niya, pero na-open niya rin yun dun sa Yung video reaction nila ni Luns. Pero yung sa PM, no? Oo nga, no? Parang tama, pwede ka no? mag-PM eh. Oh, boss, baka, pasintaboy lang, ganito, ganyan. O kaya yung pagtapos na nangyari na yun, di ba? Dun pa lang, dapat kumbaga, nagkausap na sila di eh. mo na, kumbaga, para pinatagal pa, no? Ang nangyari kasi, pinanamnam mo na sa tao eh. May Hinayaan mong something namnamin. din eh. Na, walang pagsusorry man lang. Walang ganun. Kumbaga, parang hinayaan nyo na may sagot na yung mga tao kasi ang tagal na ng mga haka-hakang Kung ano ganun. yung inisip ng tao, tulad nung pinost ako ng sunugan, na kinabukasan naman na balik ko yung bayad, pero hindi nila pinost yun. Yun na yung tinignan ng tao. Nakala in-scam ko yung pera nila. Pero nabalik yun. Hindi na yung tinignan ng tao kasi nga hindi nila pinost. Diba? Ganun yung ginagawa Pero ni Pex. nabalik yun. Hinahin mo sa kanila, nabalik yung pera na yun. Hindi ko na para i-ano sa kanila. Alam nila Looney yun. Kaya kaya yung may mga nagsisend sa akin ng clip na guess na ba natin dito? Sa akin, why not? Putang na, gusto mo pag-usapan pa natin doon, harap-harapan kung ano yung nangyari talaga. 'Di ba? Talaga, kahit mag-isa ako, pupunta ako doon. Kakausapin ko siya. Hindi, sasabihin ko yung side ko, sabihin mo sa akin yung lahat ng side, yung lahat ng, ipaliwanag mo tong lahat. Parang ganon. Kung sino talaga nagsasabi sa atin ng totoo. Parang ganon. Di ba? Kung, sabi ko nga, kung igigis ako nito, talagang gagawa ako ng way para pag-usapan namin yon. Kung sino yung lumapit sa kanya, siya yung lumapit sa akin para bumatil. Hindi ako yung lumapit sa kanya. Kaya kung igigis niya ako doon, talagang gusto ko talakayin yun. Diba? Doon mo mapapatunayan. Doon mo kasi mapapatunayan yun. Na kung sino talaga nagsasabi sa inyo ng totoo. Diba? Kasi may mga nagsasabi pero sa akin. hindi mo Sa kanya rin naman naman nagsasabi, guess na ba natin si Lip? Mga ganun. Diba? May mga ganun siyang linya eh. Na sinasabi sa break it down eh. Ako, walang problema sa akin. Kasi 100% lahat ng sinasabi ko totoo. Kaya kung tatalakayin namin yun doon, naharap ako sa kanya. Kahit ako mag-isa doon. Sasabihin ko lahat yun. Diba? Ganun lang naman kasimple. Kasi yung na yan, hanggat hindi, kunyari, yung fan base kasi yan, barangay na yun eh. Sino maniniwala sa'yo o hindi. Diba? Kahit anong labas ko ng resibo, ng patunay, Wala wala. maniniwala sa'yo. Kasi sirakan ni. Pero hindi ako titigil magsalita hanggat alam ko yung tama. Alam ko yung totoo. Hindi ako magtitigil sa pananalita. Ayun naman yung sa akin. Kung si Pex, pinaninindigan niya para sa kultura yun. Yung sa akin din naman, yung mga inaano ko, ayun yung totoo eh. Ayun yung katotohanan. So yun. Balik na tayo. Yung round 2 ni Apex, ni Husky, mas madiin sana yun. Kaso, Di niya pa rin nagka-problema naman yung niya. yung pagkaka-deliver niya din, no? Nawawala-wala siya. Pero, okay din sana. Kaso nga lang, nawawala-wala siya sa Hindi natin maramdaman tuloy yung gigil. Alam mo yung, eto na yung gigil, tapos mapuputol, babalik na naman siya, mawawala na naman. Sayang yung spot ni Husky dyan, na siya yung magsasalita para sa
sa liga kasi sila yung nagsimula eh. Sila yung nagsimula eh. Tinira-tira nila sa Apex eh, no? Ngayong kaharap niya sa Apex, hindi niya pa nagawa yung Gusto niya. dapat niyang ginagawa kasi parang cargo ni ano diyan eh. Ni Husky. Bukod si Enigma, yung flip top, kasi harapin niya sa Apex eh. Siya yung sasalo ng mga salita nun eh. Siya yung magiging instrumento kung anong pwedeng sabihin ni Apex sa liga, sa mga MC doon. Parang Tapos sayang yung pagtayo niya Tapos dyan. siya naman, kumbaga parang yung magiging tagapagtanggol, no? Oo, Parang ganun spokesperson nga. Ayun siya sabi nga ni Pex, di ba? Pero hindi nagampanan ni Husky. Pakinggan natin yung kay Pex. Round 2 ni Apex siguro. Nice. Huwag tayo dyan magkakagawin eh. Kahit kadiri si Husky, at least na-enjoy. Nga pala, bakit Husky? Dapat astig kasi mas astig, mas Pinoy. Oy. Sigurado ba kayo na nakalagpas ng grade 2 to? Mas matalino pa ata kayo yung PlayStation ko. Sino nagpasok ng aso rito? Nilaban sa paborito. Nakaka-paborito. Paano magpo-promote ng sigarilyo tapos magsasyaba ka pag uwi mo? Alam niyo ba ang dahilan kung bakit iniwanan siya ng inakala niya soulmate? Nagsyabu, pumasada, tapos pumilagot sa tollgate. Tangina, halatang nakasyabu. Ina mo, naklak ng puto, meron pang puto. Nakakaramdam ng sigabo. Kung si Julia, pag nakatikim ng lasa ko. Sigabo. Bago pa yun ah. Meron siya ulamin. Marami na trabaho. Kahit ano pang sabihin mo sa akin. Sobrang sipag lahat na lang gusto niyang paabagin. Nagpis sa mga gondol, silang dalawa ni Badang nagpistay ng buhangin. Nagpistay ng buhangin. Overqualified mag-construction. Matatanggap ka talaga. Paano? Maka-apply ka pa lang, may pala ka ng dala. Tunay ng pangalan, Jerry Yip, kung pinasa ko pang kingpin. Meron akong ideya, magpa-schedule ka ng meeting. Construction worker na magiging pin na dun sa big screen. Husky, ang ninja na naka-ripped jeans. Nagpapalitan na ng Ninja biyaga na. habang nakakapit siya sa building. Dapat mag-costume ka doon ng pasador. Sakto mukha kang pakaw. Tapos lagyan mo ng regla para literal yung pagkadalaw. Trip ni Husky, Gina Rugby. Sabay post sa Facebook ng feeling happy. Bali-balita sa mga veterinary. Ikaw lang daw yung asong nagmimisyonary. Para sa akin yung laban na to, easy money. Gamitin mo sa akin yung issue ko. Gamitin mo yung hagupit ni Annie. Kahit nakapikit, siguradong hit parang beat na lamsi. Aangatin mo yung laban niya ni Danby. Nakahalos 50 million views. Wala kang album, walang music video, walang royalty, walang revenues, wala reviews. Hindi ka namin matatawag na kapitan. Magaling ka lang sumabit. Hindi ka namin masasandalan pagdating sa kanta. Alalay ka lang ang awit. Yung magiging kisas mo kay Arik, yun ang tunay na komedya. Grabe makaprotenta. Kalaban mo pang perya na gustong magpamolestya kasi pagdating sa dik ni Enigma, right on yung kita. Hinapon pa nakapasa ng trophy si Saito. Gago pag nilabas ko yung trophy ka nakasipag ng Ricasano at hinampas ko yung sa'yo kung mukha kang painting ni Picasso. Nagkukostume pa ang asaw tama sa'yo, kinakantado. Napapansin ka lang pag yung sarili mo ginagago. Ako kaya kong sumikat ng ako lang. Ikaw kailangan mo magpanggap na ibang tao. Gamit ng magandang bara, napapansin ako. Tangin ang baging na to, basta ang protector ng liga biglang nang inaso. Ano? Para sunod-sunod yung mga laban na ibibigay sa'yo. Dapat natin yung pagawaya kung ako magawin ng takla ko. Tinirihan niyo ako bigla kasi nakikinabang din kayo. Mga tandaan na walang kulay. Mas kadiri ka pa sa bujay. Yung mga sinabi mo sa akin, panindigan mo yan habang buhay. Dahil tangin na wala nang bali ka para talampunay. Time. Ano ba yung talampunay to? Sinasabi niya walang balikan parang talampunan. Ay, sorry. Ano, mic. Hindi, low. What's up? Ano yun? Parang ano yun eh, yung dahon ng talampunay, parang ginagawang with. Tapos pag
nabaliw ka doon, hindi ka na makakabalik sa sarili mo. O kaya pag Okay. umamats yun, may posibilidad na hindi ka na makabalik. Parang ganun. Kapag may dahon siya. Yung round 2 ni Pex, parang nag-exhibition lang siya ng rhymes, May mga punto rin siyang magaganda. Oo. Tapos yung ano niya, nun, parang, yun nga, pinunan niya yung as usual naman na angle kay Husky. Yun naman, kumbaga, expected angle naman na yun. About talaga dun yung mga, tapos sa trabaho ni Husky. Anong puntos mo ano, kay Apex sa round 2? Saan round 2 pa rin Apex? Apex pa rin yun. Malaki pa din yung gap pa rin naman nila ni Husky. Mas may tumatama kay Pex na linya kaysa sa linya ni Husky. Round 3 tayo, round 3. Round na ba? Eto na! Final round! Ready ka ba kayo? Respect the MC, respect the MC. Alright! Simulan natin! Final round! Yo! Okay ba? Game. Game? Pause na siya. Yo! Masayahin akong tao. Kahit seryoso, panagto. Sanay na rin ako sa gago. Bitbit ko lagi, bayad ko. Pero mas gusto ko patong pero gusto ko patong sa masa. Pero gusto ko patong sa masa. Yun lang. Kahit sa ilapag to. Parang adobo, patong sa masa. Patong sa lasa. Parang adobo sa hamon nyo. Yo! At speaking Professional talaga siya, adobo, nagpunta sa birthday ni Boss Toyo nga hindi siya invitado. Wala ko daw sa listahan, nahiya na lang yung tao. Parang anim lang ng flip-top. Kaso di naging ganun. Change topic na lang tayo. Kasi diba nabasa ka doon? Marunong ka ba magbasa? Marunong ka ba magbasa? Wala ka namang makain? Tapos pag pinalabas, biglang ikaw pa yung iyakin? Hawak ko ang Tingin ng crowd. Kaya nga eh. Nakahigil crispy para na nakakabusog. Kung kailan tapos na ko sumandok, tsaka pa nagkaroon mo ng manok. Napakinggan ko yung tutok. Sobrang galing ng pagkahiwa. Nahati sa dalawa sa portaan na niniwala. Naging panaisipan sinong mali, alin yung tama. Matagal ng pagsagot kung sinapuso yung awa. Gayahin mo na lang si Topper. Tapos sa barko ka magsulat. Gayahin mo na lang si Topper. Tapos sa barko ka magsulat. Kesa tumataan yung araw na madalas kang magsalat. Humanap ka ng tao, makaayos ng lahat. Pagkalabag kundi recording, merong casting at sikat. Malay mo, mga pangarap mo, magawa mo pa rin. Kesa lain-lainin mo ko, tapos mahirap ka pa rin. Wala kang personal na galit. Hindi mo kailangan mailang. Niyabangan mo ko dati, pinabalik ko lang. Huwag kang masyadong pagpawawa na parang magpatiwakal. Alam namin yung tutok ang masunod ng kapital. Galingan mo na lang palagi. Magpatuloy ang humayo. Kasi mas astig ang mas Pinoy ang puso may respeto. At di ako sip-sip kay Harik. Sadyang close lang talaga. Sobrang gigit, parang daliri yung malupiton sa paa. Tsaka hindi mo naman chain smoker. Huwag mo nga akong lituhin. Palibasa, pag naghuhubad ka ng boxer, huwag mo may litutin. Ang inang yan. Ang referee sa Mighty, Tangina. hindi ko rin sa brief, sa boxer. So, yun nga. Ang gara lang na kung sa padulo lang siya. Medyo sa round 3, tapos padulo lang yung masasabi mong Naging okay, no? okay. Wala, parang ano eh. Kasi napansin ko yung crowd, parang tingin ko naiilang ata si Husky sa crowd, kaya mula round 1 parang hindi niya matodo yung mga Parang gusto niyang nag-iingay na yung sabihin crowd eh. eh. Kasi parang sa una pala maririnig-rinig mo na yung ingay ng crowd eh. Di ba ayun naman, doon ka naman bibilib kay Pex na
kapag ka ganyang mga pagkakataon at may yung mga crowd parang nagiging, alam mo na, yung Nagiging mga... wild Oo, na. nagiging wild na di mo Nagkakaroon ng sariling malaman. mundo, no? Oo, doon naman Parang hindi niya... attentive. Oo, parang ang galing niya i-control yung mga tao na biglang respeto yung kalaban niya. Kahit kalaban niya yun. Hindi lahat ng MC ginagawa yun, ah. Oo. Diba? Tsaka parang usually kahit parang pagka nasa stage ka kasi kalaban mo nang matuturing talaga yung para magiging advantage mo pa nga diba? Yung pag yung kalaban mo parang nawawala-wala. Siya hindi parang ayaw niyang manalo siya dahil lang yung kalaban niya parang may Na-distract. pagkukulang, Oo, na-distract, na-distract. na-choke. Ang galing ni Apex sa ganun talaga kaya idol ko din talaga yan siya kasi lalo sa ganyan yung respeto niya makikita at mararamdaman mo So ayun naman sa mga crowd na kahit hindi sa... Hindi sa nga kasi ibang- hindi naman kasi talaga, Oo nga. Kumbaga, hindi liga naman talaga nila saklaw yung battle rap talaga Siguro, ewan ko kung anong yan. Di, Pag sa pero- streets kasi, parang, sige, panoorin natin tong mga to. Ano bang Oo. mag-rap-rap yung mga yan? Parang kikengkwing pa nga tayo sa ganyan Pero, yun nga, naitatawid pa rin naman nila. At siguro, hindi naman nila pagkukulang yun. Pero may mga pagkakataon dun kahit sa flip top, di ba may mga ganong crowd na maiingay ka. maiingay. Hindi lang siya pansinin sa kasi, sobrang daming tao doon. Tapos konti lang din naman yung mga ganong crowd sa flip top. Pero meron pa rin. At sa mga ganong tao, huwag kayong ganon, mga shuki ng ina nyo. Hindi nyo alam, nakakabisit kayo. Hindi kasi pag tunay kang battle rap fan, Totoo. alam mo yung gagawin mo pag nagsasalita yung MC. Diba? Bibigyan mo sila ng respeto, hayaan mo sila ma-perform yung art na ginawa nila para sa inyo. Tulad na para sa karan, atin. rounds ni Bagsik. Mm. Tinalikuran na ng mga tao, di ba? Wala nga alay na Pero dapat patapusin yun man lang kasi pinaghandaan ni totoo. Bagsik yun. Kumbaga parang pag usually kasi pagka magsusulat, 'di ba? Syempre abutin ng buwan. Minsan nga mapapaginipan mo pa hanggang pagtulog mo, dinadalaw ka ng mga sulat mo, 'di ba? Kasi Isa nga nga nag-i-spit ka tulog totoo naman yun, 'di ba? Na umaanda pa rin utak mo kahit nakapikit ka na yung galong hirap ba ng mga MC para lang mabigay sa inyo yung battle na deserve yung mapanood. Ganun sana lang sa mga next time na manonood dyan, lalo yung mga bago. Lagi sinasabi naman yun ni Arik pag magsisimula yung battle. Pero ayun, sabihin na lang din namin dito, bigyan nyo ng respeto yung mga MC, ganun. Napakahalaga nun. Ang sarap bumatel pag nakikita mo yung mga tao nakikinig sa'yo. Tsaka huwag kayo mag-react kahit yung wala namang, huy! Ikaw ano masasabi mo dun sa mga rounds ni Aski? Sa Parang- akin parang flat na wala- flat wala Sobrang siyang- flat. Tsaka parang wala siyang patutunguhan. Kumbaga di mo alam kung saan ba mapunta tong sinasabi niya na to, kung bakit niya ba nasabi to. Ganun Hindi mo kasi di ba may masabi mga pangangat. random, Kasi nakita ko, parang shuffle yung straight nito lang Parang napaka-flat. Yung dalawang rounds na nagdaan, yung 2 and 3, parang mas pinalala lang ng mga stumbles niya. Ganun lang. Parang napaka-simple. Okay naman, pero syempre, yun nga, ang sinasabi namin ni Lip na, opinion lang din naman namin to Kumbaga parang, ikaw kasi yung binigyan ng pagkakataon para makabattle si Apex. Sa pagbabalik niya, tama ba ako? Ito ang pagbabalik niya, di ba? Ito ang unang-unang battle niya. Hindi, siguro, malaking rin dyan. Nangyari. Tinignan niya na, wala lang siguro tong Mighty. Madaliin ko na lang, parang Oo, ganun. Parang ganun. Kasi may mga ganong sakit din yung MC, no? Di ba? Parang, hindi ko na-stress yung sarili ko kasi, wala nga akong dapat patunayan sa kanya. Wala akong dapat At saka ipaliwanag. promo lang ba yan? Or hindi din? Ewan Pero, ko kung kung promo baka dahil lang din sa ganun, di ba? Pero, diba? ay nga, Si Pex kasi nakaka-disappoint gigil lang yan. din. Gigil yung makabawi, makapagsalita, di ba? Pero, syempre, si Aski, kung tamang gig lang yung sadya niya dyan, hindi man durog, yan talaga. Pero okay lang din kasi may mga, may mga, tingin ko may mga bagay siya na di niya na nasabi pa dahil sa, yun nga, sa mga crowd niya. Kabado din yung boses niya Diba, Hindi, may parang, hindi siya well prepared gagaral-gal yung boses niya, no? So yun, pakinggan natin yung round 3 ni Apex. Punta kayo ngayon Di ba naman ako sa akin naka-score? Walang dating pero kakalit dating ng fantastic score. Hayop to, nakapunta ng ibang bansa. Accomplish na yung mission niya. First time mag-LA siya, immigration pa lang, nagpama-picture na. Dating nagka-tricycle, ngayon nagyayabang na ng Pajero.
Samantalang dati nagpapukay tayo tanga-tanga neto. Imbis na pasahero, pinaniliber sa pinakaiba ang mga yelo. Ginawa ka talaga ng husky. Pinagbuhat ng mga kargamento. Nga pala meron tong farm. Meron tong farm, oo. Yan ang aking napuna. Kaya nga mag-araro. Kahit gamit ng mukha. Gamitin ng chicks. Kasi ang daming pasuka. Palakpakan natin yung si Husky ang bagong hari ng punla. Pag bumabakil si Husky, talagang puso-puso ang ensayo. Lakin kasi laging natutulog yung tao sa ulungan ng aso. Sa corner na laging nakikipag-inuman ng gago. Para pag wala na silang pulutan, pupuputan yung pato. Lahat ng kosto naman aswak ka. Yun naman yung sining. Meron daw siyang farm sa piling. Yung mga baboy, pinapagiling. Yung mga kambing, pinagsisiping. Yung mga pato, pinapipiding. Pero ikaw mismo, wala kang breeding. Si Sherman nakatala naman ang gusto ka lang gamitin. Pero wala na akong pakay kahit ang mga sinabi mo sa akin. Gusto mo nang pawinin. Gusto mo lang akong katasan. Bakit di mo maaminin? Para ang farm mo kailangan ng haring araw para meron kang anihin. Yeah! Last nun. Kay Nikki, nanay mo ikaw, tatay mo igurot. Anong tawag sa lahi nyo? Igurot. Ayun, ang public apology. Lumipat ang bahay, nagbalog, paghakot. Paano nung pinagpalipan niya yung nagurot, kinabukasan, takot na takot. Takot na takot. Baliwalain na lang daw, sabi ng malalapit ng reports. Naka-receive kasi ng tetra, kala mo nagturo na palakihan na source. Sabi niya, nawala na kayo sa akin, bigyan ko na lang kayo ng kambing tsaka horse. Sinabihan mo sila ng kumuro, tapos sa sobrang takot mo, nataigan sa shorts. Sabi niya, tangin na hirap pala maging sikat. Gabi-gabi siya nananaginip na hinaharap siya ng kurkurot na may sibat. Tinira mo yung mga ikurot na alam mo may matindi na legacy. Palibasa naiingit ka sa kanila kasi meron silang sariling identity. Pinagbantaan ka, ulo lang po ka naman masyado. Halatang sunod yung gago. Umiyak ka na kagad, di ka pa nga nasusuktong sa mukha mo. Nung pinagbantaan daw ng mga nakabahag, nabahag yung puntong ang aso. Yan ang tunay na gawa-gawa na story. At yan ang bagay na hindi madadaan sa story. Gawa-gawa na story daw. Pakinggan. Gawa-gawa na story daw. Yung mga pinanggit ko kay Sinyo. Pero ang daming ebidensya. Kasama pa nga yung batasismo. Kwentong barbero. Yung mga sinabi ko sa video. Gagawara kang ahero. Kasi ang dami kong resibo. Pati yung kanta kong tuldok, pinanatan. Tol, wala kang balak manira ng reputasyon. Ang gusto ko lang, magpaalam kasi ayoko lang hayaan. Yung mga sumusubaybay sa akin sa plita para di nila ako asahan. Tapos gusto nyo bang katasan? Minasama ko ng kemoy na mo. Alam kong di sa matang sorry, kaso yun lang ang meron ako. Yun lang ang meron ako. Pumunta ako doon na may malinis na intensyon ang makipag-ayos. Masama na yun kayo. Palibasa, isa ka sa mga bumulong na wag na akong pabalikin kasi masasakawan ko kayo. Kaya, pili nila ako dinidis kasi yung pitaka manipis. Sabag sila ay nahihinis, ako iris, mariris. Ang pinakaliris, hindi nila ako mag-is. Anigma, ba ako namiminis? Kumbaga, layup pa lang to, hindi pa slam dunk. Ginawa ko lang to warm up para sa tunay ko na comeback. Time! Yeah! Apex yun, all 3 rounds. Talaga. Ramdam mo yung puso niya sa round 3, no? Damang-dama mo din eh. Gusto daw siyang gatasan nila, Husky, mga ganun. Pero kung ano, kung isipin mo, yung ginawa ba ni Apex, ang gagatas sa liga yun? Siyempre may ganun din, may panggagatas na rin yun na kasama. Kasi, yung nangyari na yun, pwede niyang i-post yun eh. Diba?
pwede mo naman i-post yun. Long post. Pero gumawa ka ng kanta kasi Tas nagbibigay alam sa mong hatak yun. Kahit Mag-aano sabihin mo yun. na hindi niya expected na isang araw is mag-million views. Hindi, Kumbaga, talagang mag-ano yun. Kaya ang sa atin, basta sa mga ganyan panggagatas. lahat naman tayo Oo, nagkakita wala dito. tayo. Wala lang, walang perfecto sa atin. Ayun lang yung masasabi ko doon. Minsan kasi si Pex, may ganun siyang ano yun na parang may gusto siyang sabihin na hindi niya na natitignan yung Ginagawa niya. ginagawa Hindi na niya. siya nagre-reflect sa sarili niya. Na kasi ginawa mo rin sa liga yun, imbis na sa simpleng post. Meron ka namang may sasaad mo naman lahat doon makapagpaalam ka na doon ng maayos pero yung ginawa mong yung kanta, may gusto ka pa rin talagang palabasin doon. 'Di ba? Kasi ano yun mas madali hanapin yung kanta kaysa sa old post mo. Totoo. Tsaka, Diba? tsaka masarap, syempre, kantayin eh. Kumbaga, Tsaka, may alam sound mong- trip ka pa, di ba? Oo, alam mo talagang ano yun, dadagsain ng views. Kasi issue. Issue yun. Buti kung gumawa ka ng talaga na nagpapaalam ka o di mo sinabi yun sa pagpapaalis sa'yo. Yung ano lang. Kasi parang ang nangyari pa dyan, parang ang pangit Dinescribe ng niyo ugali. pa yung Oo, nangyari. parang ang pangit patuloy ng ugali ni Ari kasi Oo. ganun siya klase na tao. Parang panalong-panalo pa rin siya sa ginawa niya. Kumbaga parang Pero si Arik, hindi naman talaga nagsasalita. At di rin naman siya ganun, parang never mo nga siyang maririnig na magsalita sa mga issue na nagsisipasan. Pero dito ramdam na ramdam mo yung puso Puso ni ni Apex talaga. Kumbaga parang overall, Parang ano nga, no? sasaludo Parang- ka pa din sa pagiging battle MC Parang niya. iiyak pa nga siya no? Na parang sa sobrang gigil niya. Pumunta ako doon para may magandang intensyon, parang ganun. Ayun, solid. Ang galing mo talaga, Kuya Pex, kahit ano. Kahit Solid anong talaga. mangyari. Hindi talaga nawawala sa yung lalo yung pagka-professional mo kahit na ginaganyan ka na nila. Ang galing mo doon sa ganong ginagawa mo. At saka yung litin mo pa din, hindi pa rin kumukupas. At na-miss namin yung ganyan mo ya. As Siguro mas intense pa yung kung walang mic na Oo, nakaharap. at saka kung mas ano talaga, liga talaga ng mga kagaya ng yung mga solid na liga ngayon, Motus, di ba? Parang kahit pa paano sa Motus maayos-ayos din ang doon eh. Pero tignan natin, tingin ko babattle sa accents to Oo nga, kasi Si Pex, sinabi niya rin na, kumbaga binigyan niya na rin tayo ng clue na babattle siya kasi sinabi niya na ito pa lang yung warm-up niya para sa comeback niya talaga. So, ayun, looking Tunay niya na forward comeback, talaga. At ang sarap na mapanood ulit yung Apex na inantay natin ng matagal, no? Apex na competitive, no? Solid. na Pex. Bumabalik yung pagka-fangirl ko. Kasi syempre, ako bata pa lang ako, sila naman talaga yung mga pinapanood ko eh. Galing. Solid na laban. Oo. Yan nga lang, parang nagpalamon lang si Husky Husky. dito. So yun, solid. Shoutout kay Apex. Shoutout kay Husky. Napakagandang laban nun. Shoutout sa Mighty. At Yes. yun, sana suportahan natin yung comeback na Apex kung saan man siya na liga. Kasi kahit ako bilang lip cram na naging kaaway niya, naging kaibigan, naging kumpare, nananatili pa rin akong fan ng Apex pagdating sa Battle rap. battle rap. Kahit sabi mong minsan kasi yung paghanga mo, hindi yun mawawala. Kahit anong pinagdadaanan nyo ng tao, kaya nag-away kayo, nagkahiwalay man yung landas nyo, naging may nangyari mang mga issue. Kung believe ka talaga sa isang tao, believe ka dun. Hindi Yes. hindi yun para, kasi pag hindi mo siya, pag itatanggi mo yun, parang dun lalabas na bitter ka eh. Diba? Tsaka totoo naman eh. Nauna sa akin si Pex, na pinapanood ko talaga si Pex dati pa. Siyempre si Luns yung idol ko. Si Pex yung, dun mo mapapanood si Luns kahit paano kay Apex. Diba? Kasi bihira bumattle si Looney. Kaya talagang sinubaybayan ko rin si Pex nun. So yun, hanggang dito na lang. Yes! Maraming salamat sa mga tropang nakasubscribe pa rin sa atin at Yan. patuloy na nanonood. Sana abangan nyo pa yung mga susunod natin Ayan. video reaction. At saka guys, sa mga nanonood, ayan, i-follow nyo lang ako sa mga social media account ko. Sa Instagram, yorgal.bri, sa Facebook, Aubrey Rose, at ayun lang, sana supportahan nyo pa kami sa mga paparating namin kung ano-ano mga trip sa buhay. At lagi kayo mag-iingat, ulitin ko, Happy Father's Day everyone! Happy At Father's Day Happy sa lahat. birthday!
At happy birthday kay Aubrey Rose. At Yes. syempre, shoutout ulit sa Tatay Gang Yes. Clothing. At syempre, Streetwear Manila, Black Manila, Etibac Barbers, Yes, Hype sir. District, Captain Ads, Real Jokes, King's Crown, at Hype Beat. Maraming salamat sa inyo. Hanggang dito na lang. Peace out. Yeah.